po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is October na pala ha. October 1, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Sacred Heart Street compound, Sacred Heart Compound dito yan sa may Kanumay, Valenzuela. At dadalhin po natin sa may Bank of Makati, Ayala branch po yan, Ayala Avenue, Bel Air, Makati po yan, corner ng Metropolitan Avenue, Bel Air, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay yung kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. Marating sa ating pusa ang bunga ng banal na espiritu ay kapag tayo ay laging naglalaan ng mahalagang panahon sa ating pagpupo sa pangalan ng Panginoon, sa ating pagbabasa, pag-aaral, pag-meditate ng salita ng Panginoon. The Holy Spirit yung barya na lang, ay buo na lang. Para lamang ikaw at ako ay makadama. May ano po kasi ako. Okay. Pati doon sa ano. Oho. Kaya pa. Ate, sige ba yan? Tignan natin doon sa tayo ay damihan ng pagkatala ng kapangyarihan ng Panginoon sa loob. Alam mo si Bata. God has given each one equally. Ikaw ay isa ang tatlo, isa ay lima. Ang taas na ang araw. Parang ngayon na lang ulit umaraw. Mga nakarang puro ano eh. Sana maghapon. Ganyan lang sana. Kapag tayo ay nagsangkot, kapag tayo ay nagpagamit sa langit, sa ating Panginoon, ay mapupusan na natin nagkatiwalang kaloob sa ating Panginoon. Kaibigan, mga inama at mga kapatid, hindi ko natin matutuklasan ang kaloob ng Panginoon sa atin na bawat isa ay kanyang pinagkatiwalaan. Maliban na tayo ay makisangkot sa pagsaksi at sa gawa ng Panginoon. Pag atin kong natuklasan na disiplin ang kaloob na yan ng Panginoon sa atin, dadagdagan pa ng Panginoon ng bakit? Kasi nagpapagamit tayo, dadagdagan pa yan ng Panginoon. Bakit? Kasi ano, nagpapasangkapan tayo sa iglesia at sa sanlibutan para may pakilala natin ang kalwalatian ng Panginoon. God has given each one equally the gift of the Holy Spirit. Wala pong Kristiyano at kung pwedeng magsabi sa kanyang sarili na wala siyang kapasidad para magmahal. Wala siyang kapasidad para maging masaya. Wala siyang kapasidad para maging panatag at payapa ang kanyang buhay sa kabila ng ating pinagdadaanan. Kaibigan, kapag tayo ay laging nakaupo sa pangalan ng Panginoon, kapag tayo ay laging nagme-meditate ng kanyang banal na salita, ang sabi dito yun tayo ay bibigyan ng Panginoon ng kapasidad para magmahal at mahalin ng iba, para maging masaya at magbigay ng kasiyahan sa iba, para maging ang kapanatagan at manatag ang ating ibigay ng Panginoon sa ibang katao. This is what God is doing to see my children. Kaya nga, bagaman wala tayong kaloob katulad ng ibang mga kaanib ng ating iglesia, but I'm reminding you ang lahat at bawat kaanib ay meron pong equal access to the fruit of the Holy Spirit. Hindi ko ito exclusive sa ilan lamang
anuman ang ating pong estado, kalalagayan sa ating pong iglesia, tayo ay mahal ng Panginoon. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Tayo ay pagsangkapan ng Panginoon. Maging handa lamang tayong magamit sa kanyang gawain, mga kapatid, at makikita natin ang himala na kanyang gagawin sa ating pong buhay. Alam po ninyo, ang puno ng mansanas ay nakikilala sa kanyang bunga na mansanas. Kapag ang puno, ang kanyang bunga ay santol, ang ibig sabihin ang kanyang puno ay ano ho? Punong santol. Ganon din po ang buhay ng isang Kristiyano. We are being identified by the fruit we bear. Tayo ay nakikilala sa bunga na ating pong daladala. Kaibigan, ang tanong ko sa iyo ngayong umaga ay, kumusta ang buhay mo? Ano ang bunga na nakikita sa iyo? Bunga ba na pinagkikiliwan makita ng mga tao? Bunga ba na gustong laging mapakinggan, na laging sariwa meron ang iyong buhay? Bunga ba na gustong tignan ng mga tao? O isang buhay na ang bunga na atin pong pinapakita ay galit, o di kaya ay pagmuna sa ating mga kapwa kapatid sa iglesia, o di kaya sa mga tao sa ating pong kapaligiran? Kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, ang pagkilala sa isang mananampalataya ay nakikita sa bunga na meron tayong daladala. Ang pangalan po natin ay Kristiyano, dala natin ang pangalan ng Panginoon. Kapag dala natin ang pangalan ng Panginoon, dapat makita sa atin ang likas ng Panginoon. Banal, sagrado ang pangalan nito mga kapatid. Kailangan atin kong ingatan. Huwag natin salawkayin, huwag natin pabigatin sa mga tao, sa kanilang pagtingin ay para bagang napakahirap ang maging Kristiyano dahilan sa bunga na nakikita sa atin ay hindi na ayon sa likas ng ating kong pinapangaral sa nawalang kapunti ang ating Panginoon. Makikilala tayo sa pamagitan ng ating pong bunga. By their fruits ye shall what? Know them. Kaya nga ingatan po natin mga kapatid ang ating pong pangalan, sapagkat ang pangalan natin ang magbibigay ng katotohanan, katunayan sa kung sino ang ating pong nagpili. Ang tanong sa atin ngayong umaga ay, paano natin malalaman ang isang Kristiyano na siya ay lumalagok sa kanyang pananampalataya? Paano natin malalaman o di kaya makita ang isang kaanib ng iglesia o ang pananampalataya na siya ay nagiging mature spiritually o di kaya nakikita sa kanya ang likas ng ating Panginoon? Yung bubang posisyon na atin kong inahawakan sa iglesia, yung bubang maraming kaloob na atin kong ginagampanan sa iglesia, o yung bubang maraming pagkilala na ang ibinigay sa ating pangalan, ang pagkilala ng tao sa ating kaibigan. Walang magiging saysay ang buhay ng tao, maging ang buhay, lalo na ng mananampalataya, kapag hindi nakikita ang bunga ng banal na Espiritu sa kanya. We can only be identified by the fruit we bear, and we can tell other people, mga kapatid, sa kung anong bunga ang meron po tayo na dala-dala sa ating buhay sa araw-araw. Ikaw ba ay nakapagdaragdag ng tibay, tatag, kagalakan sa pananampalataya ng iglesia ng bawat kaanib? O ikaw ba yung kaanib ng iglesia na nagiging dahilan ng intriga? Ikaw ba yung kaanib ng iglesia na bagaman marami kang kaloob, subalit ikaw ang nagiging dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ng iglesia? Kaibigan, kung maging ganito ang diwa ng ating buong pagiging kaanib ng iglesia, walang saysay maliban na nakita sa atin ang tunay na likas ng ating Panginoon
ang bunga ng banal na Espiritu. Kumusta ka kaibigan? Kumusta ka kapatid? Matagal na tayo sa pananampalataya. Tayo ba ay nagiging pagpapala? Matagal na tayo sa pananampalataya. Tayo ba ay pinagigiliwang, samahan, pakinggan ng ating mga kaanib sa iglesia, kundi kaya ng ating mga kapitbahay? O matagal ng ating pananampalataya. Tayo ba'y inaayawan? Tayo ba'y pinagkwentuhan nila na ang ating pagiging kaanib ng iglesia ay hindi totoo ang ating buhay? Huwag nawang mangyari, kaibigan at mga kapatid ko. Pagpus, ating kong laging ilagay sa ating isip na ang tanging primary goal ng langit at ng Panginoon sa ating buhay ay walang iba kundi ang alin? Ang isang mananampalataya na nagbubunga ng pag-ibig, pananampalataya na nagbubunga ng kapayapaan, pananampalataya na nagbubunga ng kagalakan sa kanyang buhay, sa buhay ng iglesia at sa buhay ng lahat ng tao na kanyang nananampalataya. Kapag ang banal na Espiritu ay kumilos sa buhay ng mananampalataya, amazing things happen, my dear friends. Kahanga-hangang mga bagay, mga himala ang mangyayari at ating mararanasan, hindi lamang sa ating pong buhay, maging sa iglesia at sa mga taong ating pong nakakasama araw-araw. Ang pinakadakilang bunga sa buhay ng isang mananampalataya ay walang iba kundi ang buhay na nagbibigay at tumatanggap ng tunay na pagmamahal. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Kung sakaling ang buhay mo bilang kaanib ng iglesia ay hindi buhay na pakutuhan, hindi isang magandang influensya, hindi pa naman huli ang lahat. Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong? Na baguhin ang patuloy tayong baguhin upang makita sa atin ang mga bunga nito, maging daluyan tayo ng kanyang biyaya at maging ahensya tayo para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ang sabi ni Sister White, the best argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. Ang buhay na umiibig at ang isang buhay na kaibig-ibig, ito ho ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ito ho ang mensahe na is worth sharing sa lahat ng mga tao upang sila rin naman ay maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Upang sila rin naman ay magmana sa pangako ng Panginoon na langit na malam. Mga minamahal ko mga kapatid, napakaganda na sa loob po ng siyang na araw nito, lahat tayo ay sama-sama ng kagalangin. Ikalangin natin sa Panginoon, Panginoon, ipagkaloob po ninyo sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Ating ilalagang ang aming buhay sa inyo upang maging bukas naman ang ating buhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Babago ako ayon sa inyo. Tayo po lahat ang ilang. Minamahal ko namin Diyos, maraming salamat. Hinihin ang inyong pagkakas. Sapagkat ngayong umaga ay muli kaming natatanggap ng paalala mula sa inyo. Isang bagong laan at sariwang pangakita na kung meron mang dapat makita sa aming buhay ay walang iba kundi ang buhay na nagmamahal at isang buhay na nagmamahal. Sa ganitong paraan, Panginoon, magiging buhay kaming makukuno para sa kaligtasan ng tao. Ingatan po ninyo ang bawat isa. Pagpalain po ninyo kaming sama-sama. Ito po ang aking dalangin sa mga Streets
Bakit? Ang naging aksyon ng pambabatas, naniniwala naman si Barsaga na posibleng may kinalaman ng desisyon sa kanyang magkaibang pananaw ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa isyu ng West Philippine Sea. Nauna ng sinita ang ilang social media post ng kongresista kabilang na ang panawagang sunugin ang Kongreso. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabing tansang destabilisasyon laban sa pamahalaan. Iginiit ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na walang basehan at fake news ang tansang destabilisasyon. Nananatili ring tapat ang militar sa saligang batas at hindi kailangan magsagawa ng loyalty check sa mga sundalo. Para naman kay Navy spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, maaaring makinabang ang mga dayuhang bansa sa pagkalat ng maling impormasyon para mapahina ang seguridad ng Pilipinas. Amid all of this noise, your AFP will remain committed to ensuring the integrity of the national territory. We don't have to look far. The question to ask is, who stands to benefit if we have an unstable government? I think the answer is clear. Iginiit naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi solusyon ang AFP sa lahat ng bagay, lalo't political corruption ang problema ng bansa. Na-recover ang hinihina ng underwater drone sa karagatang sakop ng bayan ng Linakpakan, Palawan. Natagpuan ng mga mangingisda ang drone na sinasabing may conductivity temperature depth sensor na sumusupot sa temperatura sa ilalim ng karagatan. Isa sa ilalim ang drone sa forensic examination para matukoy ang pinagmulan at posibleng banta sa seguridad. Simula noong 2022, lima na ang na-recover na underwater drone sa Ilocos Norte, Zambales, Cagayan, Misamis Oriental at Masbate. Nauna nang iniugnay sa China ang tatlong drones dahil sa na-recover na Chinese SIM card at Chinese battery. Good news, partner, kahit paano. Okay. Bumaba Ang galing. presyo ng LPG. Ayaw baliktad nga, report natin, tataas yan. Kaya nga, Kay kaya last nga. day kahapon, di ba? Oo. Biglang bumagsak, nagdeklara yung OPEC ng ano eh, dagdag production o bumaliktad. Nice. Kaya na, which is good. Nice, nice. Mabuhay ang OPEC kung gano'n. Nasa na ba ako? Kaninang alas 12 ng ating gabi, piso kada kilo ang rollback ng Regasco at Petron. Nakatumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. 65 centavos naman ang rollback ng Solane o mahigit 6 na piso kada regular na tangke. Bunso dito ng anunsyo ng dagdag produksyon ng OPEC Plus. Meron pala ganun pa niya. OPEC Plus. Tama yung Russian. Ayun. Yan. Bagyang bumaba ang utang ng Pilipinas noong Agosto. Sa tala ng Bureau of Treasury, 17.47 trillion pesos ang utang ng Pilipinas mula sa 17.56 trillion pesos noong Hulyo. Mahigit 12 trilyong piso ang domestic debt, habang mahigit 5 trilyong piso naman ang utang sa labas ng bansa. Kabilang sa dahilan ng pagbaba ng utang ng bansa, paglakas ng halaga ng piso kontra dolyar. Kahapon, nagsarap palitan sa 58 pesos and 19 centavos kada US dollar. Bibili pa naman ako ng dolyar. Ano ba yan? Diba na to? Next! Paalis na talaga. Ay, nagsumite ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng karagdagang medical record para suportahan ang hiling na indefinite adjournment o suspensyon sa pagdinig ng International Criminal Court. Kabilang dito ang record mula sa neuropsychologist ng ICC Detention Center na sinasabing magpapatunay na may problema sa memorya ang 80 taong gulang na dating Pangulo. Ayon sa defense chief, dapat pagbigyan ang hiling na suspensyon ng pagdinig. Gayon din ang interim release o pansamantalang paglaya ng dating Pangulo dahil wala nang kakayahang sumailalim sa pagdilitis. Pero para kay dating Senador Antonio Trillanes, delaying tactics lang ang ginagawa ng defense chief at Tondo, walang mabig piso. Magandang umaga sa inyo.
Nalalaman na ng galit kasi. Pero at least, di ba, wala naman sa kanya lalabas yung nakurakot ng mga malalaking ulam. Oo. Ngayon kasi grabe. Grabe. Yes sir, no, sa po sa Kadadahan Lakas ng Pilipinas, we strongly deny po itong case-led stories po na ito, no. Ito po are mga chismis nga po, no, na parang nga po itong mga poison pills, sir, no. They are meant to divide the AFP, but we will not be swallowing it po. So ano po ang mensahe? Ito public statement na natin po sa lahat ng mga sundalo. Kasi baka ang gagawin ng mga destabilizer, gagapang yan sa mga sundalo, yung mga nasa field, ano? Yun ang gagapangin nila, yung mga mabababa pala yung rango, hanggang kapitan siguro. At hindi lang nakakarating sa kanila yung hayag ng kanilang mga nakakatahan. Ano ang mensahe ng liderato ng Armed Forces of the Philippines sa lahat ng mga sundalo? For us po, no, we assure po na ang aming sundalo po ay buo, disiplinado po kami at professional. For our public po, no, we want to assure you po that the chain of command, as the term itself po, no, a chain is solid steel po. Every strand po nito is bound tightly, and right now po, ito pong chain sa amin sa Armed Forces of the Philippines is unbroken po. Ang unity po namin, ito po ang aming lakas. And ang AFP po remains steadfast to our flag, sa Constitution po, at sa Republika po in general. Okay, ang mga where there's smoke, there's fire. O yung mga pilosopo, lang ba aminin nila? Hindi nila aminin hanggang nandiyan na. Bakit naman namin sasabihin? Opo, no, ang panawagan nga po natin dito po sa mga taong sila po nga na naghihikayat na ang AFP po ay tumalikod po sa aming tungkulin, ito po ay malinaw po na paglapastangan po sa ating konstitusyon na mismo po naming sinumpaan na ipagtanggol. Every soldier po, every sailor, every marine, and every airman, duty bound po kami to protect the nation, safeguard po yung ating demokrasya, no? At of course, palaganapin po itong peace dito sa ating bansa. With that po, hindi po kami matitinag, no, sa mga irresponsable pong salitang mga ito, and we will remain intact, professional, and disciplined. Loyal po kami sa flag, sa Constitution, at sa Filipino people. And ngayon po, ang focus po talaga ng AFP, sir, ito pong pagsalta, no, sa mga nasasalanta po itong mga sakuna po na hinaharap natin. Can you go as far as confirming, Colonel, that there is no active recruitment for a coup d'etat? Kaya mo bang confirmahin nyo na walang mga elemento na nagre-recruit sa mga taga-AFP na sumali sa kanilang pinabalak na coup d'etat? Klaro po ito, no? Wala pong nirelease basihan naman itong nila mga yung ano chismis na to, sir. Hindi po, we reject this malicious narrative po. Wala pong coup, wala pong destabilization po. Thank you. Wala rin kayo nakikita na dahilan, ma'am, para malboroto ang inyong mga sundalo. At sa ngayon, ma'am, no, Bali wala rin yung rally nila doon sa ano. ang taong bayan dito, Tigas. lahat Ang daming naman po tao tayo, dun. we want accountability, we want transparency. But we want this to happen through the legal means po. And this is what we will support. Okay, thank you for the clarification, Colonel. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po, sir, and magandang umaga po. Si Colonel Francine Margaret Padilla, tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Pwede nang sa kanila pong manggaling. Oo, para klaro. Para malinaw sa partner. Kasi tama yung maganda yung last ng question mo na, fine, sinasabi mo wala. Pero may basis ba? May basihan ba? May dahilan ba para mataklas, para umalas at masuporta sa administrasyon ang Armed Forces of the Philippines? So sabi naman niya, lahat na tayo galing sa korupsyon eh. Correct. Pero sa legal na proseso idaan natin. Huwag naman sa I don't like violence. Ano sa may impact yung partner sa ekonomiya pag nag-collapse Naku, lukmok na ang naman tayo. administrasyon, tayo economically. Tayo rin ang maghihirap. Correct. Oo. Magandang umaga sa iyo, Jeff Mangay, na pinapabati po si Ate Eleanor Alfonso at si Pukal Ray Ann San Luis. Palagi po silang nanonood dito sa Santa Cruz, Laguna. Okay, patawagan niyo yung susunod na local government dito sa Cebu partner. Ate Annelyn Murota Martinez, nahihilig ako Nanay Doris, baka nalimutan nyo, kanina pang 4:30.
Doon na lang kasi tayo sa biyayang likas na bigay ng Diyos. Kaya nga, kapag magpalahi, piliin na yung maganda ang pinhi. Ah, pili ka ng ano, kunyari ako, pili ako ng pogi para malahian ako ng magandang ano. Pero yung iba magiging palpa. Tapos dyan sa kaliwang may shortcut dyan. Alam mo, meron akong kilalang gano'n. Yung nakabukas na Pangalanan orange. na yan, pangalanan. Baka kanan tayo. Sa'yo, May kaliwa. yung punong mangga. Bukas yung orange. Ayan, bawal ulit tayo sa mangga. Ako nagkakapon kasi, yung punong mangga, pagka pinakyat mo, Ay, ito? Hindi mo alam sa lalabuan ka kabila. na buulit. Bakit ang muestra mo pag gano'n? Parang Ayun, pinapahabang yung orange baba. na yun. Ayun o, dumaan yung sasakyan dyan. Pwede tayo dyan. Magandang umaga sa'yo, Rainier Antonio. Alvin, I'm on my way to car camping again, no? Car camping pa siya. Alam niyo ba sa Diyan po sa taas. Hindi po, doon po ng tayo sa kasama ko, no internet, only AM radio. Always thank you naman, Rainier. Rainier Antonio regards to Tingloy, Batangas. Happy birthday. to Saan po ito? Mrs. Yan, kanan ako. Mildred This way. Antonio. Commander. Pwede gusto kong batiin ang mga kapit ko na mga taga-Ayala Alabeng. Kasi na-metro ito sa grocery. Saan ba nag-grocery mga taga-Ayala Alabeng? Mga slang. Ito na lang. Sige po, ingat po kayo. God bless po. I-add ko po yung ano. Apo, 343 po. Ha? 364 yata yung try mo. Ha? 179, Ayala Alabang. 129. Ah, tama. 129 tapos 135. 135. Oh, 343 po yung nilagay. Kasi nakaka-calculator din ako. Sige, ito. Ay, ano na, bala ka na, kaya mo na lang. Apo, 343. Si Joseph Joe. Pagka dati nating kapamilya ito, nagkita kami at nagbibilangan na kami ng mga maintenance namin. Eh, ganun talaga, partner. Normal na yan. Oo. Si Noni Manzano. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng ating susunod na mission. Panibagong video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala po sa This is Cam pa rin, The Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po muna pansamantala po.